Kakapasok lang, grabe to, exposed na katunying. Bumaliktad sa wakas, aba. Hindi nga. Nilaglag Lisa, PBBM, tambak, karma. Tinding pamagatan nito, no? At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang hinahatid sa atin. At syempre, itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Duterte, sakim sa kapangyarihan. Ay, yan po ang dala-dala nila lahat eh. Bato. Kaya may uniformity talaga. Nalalaman mo na ito na yung binabasa kanila. O banatan natin yung dynasty. Yung pagtatayo ng dynasty. Yung mga sakim sa kapangyarihan. Bakit tatakbo lahat? Di ba? Yan yun eh. Okay. Duterte, sakim sa kapangyarihan. Sa ulat na tatakbo bilang senador sa 2025, sina former President Digong, Davao City Representative Pulong, at Mayor Baste. Dami po talagang naapektuhan. Yung mga nagkukwenta-kwenta na, pasok ako sa top 12, mababago po lahat yan. Kasi ang hindi po nang dating ng tatlong Duterte. Kung sasama pa po, hindi nga na... Mantakin mo, top 12, no? Kung sinasabi nila, pasok ako dyan. Maaaring maudlot yun. Kasi may tatlong ako pa nun. O diba? Eh di ilan na lang? 9, 10. 19, 11. 12, 11, 10. Eh di siyam na lang. Pag-aagawa nilang posisyon. Aba. Alam ni Bato kung kasama pa nila si Tolentino o babaliktad na eh. Pero ang sigurado kasama si Go at si Bato. Diba sabi ni Senator Bato, dapat malungkot na yung kandidatura nilang dalawa ni Senator Bongo eh. Biglang sumaya. Ito po ang sagot ni Jason Sa. Tignan natin. Ito nakakalimutan kasi natin no? Tinatawag natin dynasty, sakim sa kapangyarihan. 'Di ba follower ka o tagasunod ka ng mga Marcos Romualdez? Tunying, makinig ka Tunying. Hindi ba Tunying na ikaw ay tagapagtanggol? Yan yung problema, no? Babanatan mo yung mga Duterte na sakim sa kapangyarihan. Pero yung sinusuportahan mo, kasi sa biglang tingin, tama nga naman, no? Kung tatlong Duterte, yan yung tema, no? Sakim sa kapangyarihan. Pero eleksyon yan eh. Di ba? Eleksyon yan eh. Nakakalimutan mo yata na yung sinusuportahan mong pamilya, Tunying, no? Yung Marcos Duterte, Marcos Romualdez. Ito yung kanilang mga humawak, nung mula pa sa panahon ng tatay. Inisa-isa yan ni Ka Jason Sa. Maraming salamat Ka Jason Sa. Kasi hindi namin kilala yung iba eh. Pero pinapaalala lang namin kay Tunying, no? Na bago ka pumuna sa mga Duterte na sakim sa kapangyarihan, ano ang tawag mo rito? Eto po. Fabian Marcos, mayor ng Batak. Ilocos. Ikalawa, Mariano Marcos, congressman ng Ilocos Norte. Ferdinand Marcos Sr., congressman, senador at president. Imelda Romualdez Marcos, Metro Manila Governor and Minister of Human Settlements. Assemblyman, Ilocos Norte congressman. Leyte congressman. Elizabeth Marcos Quion, Governor, Ilocos Norte. Kita mo Michael sila Quion, Michael Marcos Quion, board member, Governor, Ilocos Norte. Kita mo sila, di ba? Pamilya. Sa mga Marcos, Romualdez. Ano naman ngayon dito sa mga Duterte? Kung tumakbo sila ng tatlo. Ika nga, karapatan nila yon na tumakbo. Diba? Paano mo sasabihin mga sakim sa kapangyarihan? Kung tutusin nga eh. Diba? Mayroong mga tumatakbo na magkakamag-anak, mga nananalo. Diba? Di lahat na yan. Dapat damay-damay na. Diba lahat yan binabanata na, pati yung sinasabi ni Sir Badong na inisa-isa din ni Jason Sa. No? Dapat binabanatan niya rin yan. Kasi talagang nakafocus kayo sa mga Duterte lang eh. Lahat ng gawing movement ng mga Duterte is bibigyan nyo ng kahulugan. Kailangan magkaroon ng kahulugan yan. Ng masamang kahulugan. Pero, yung gagawin nilang yon is may gumawa na bago pa sila gumawa ng ganun. Diba?
Amy Marcos, Chairperson, Kabataang Makabayan, ay Kabataang Barangay, Ilocos Norte, Assemblyman, Governor, Congressman, and Senator. Ferdinand Marcos Jr., Ilocos Norte Vice Gov, yan. Governor, Congressman, Senator, and President. Angelo Marcos Barba, Ilocos Norte Congressman. Ferdinand Martin Romualdez, Leyte Congressman, Speaker of the House. Ferdinand Alexander Araneta Marcos, Ilocos Norte Congressman. Macho Marcos Manotok, Ilocos Norte Governor. Ieda Romualdez, Tingog Party List Representative and House Committee Chairperson, wife of Martin. Ba, kulang pa yan ah. Kulang pa yan, Kadye, yung mga... Sila nga, dami, no? Samantalang dito sa mga Duterte, 3 lang. Oh, 3 lang, yung mag-aama lang. Yan ang hirap eh. Masyado kayong naaalarma, masyado silang natatakot sa nangyayari. Para kasi kayo yung gumawa ng sarili nyong multo. Gaya na sinabi ko, parang wala nang ang intensyon niya na tumakbo sa mga ganyan-ganyan eh. Kung tatakbo man sila niyan, hindi na siguro kasama si Tatay Digong doon. Pero hindi. Uulitin ko, tinulak sila papunta dyan. Dyan sa posisyon na tatakbuhan nila. Hanggang papanik ng papanik. Hindi kasi sila tinigilan eh. Oh, ngayon nagkaroon ng ganyan. Kumikilos yung mga Duterte ng ganyan. Nagpahayag si VP Sara ng ganyan. Na parang meron kayong tugtog na hindi nagustuhan, bigla nyong narinig. Mga tulog kayo, bigla kayong nagising. Di ba? Si ano pa? Yung isa pang Romualdez. Yung iyakin na taga Leyte. Nakakala mo ang bait-bait. Pero ngayon ayaw magpatuloy sa mga ayaw patuloyin ang mga Duterte dahil sila ay blasphemous. Oh. Ayan po ba? Kala ko si Raul Manuel yung nakasalaming kanina. Atunying. Inisa-isa na sa'yo. Kulang pa nga. Wala pa wala pa isang yung asawa ni Kring Kring. Bago ka, di ba, bagay na bagay dito kay Katunying yung bago ka pumuna ng uling ng iba, tignan mo muna, no? Baka may uling din yung sinusuportahan mo. Si Alfred pa. Sabay-sabay yan, di ba? Hindi, nariyan na po yung Sandro. Sila nga may karapatan tumakbo ng magkakamag-anak eh. Lahat sila nakaposisyon eh. Siyempre, yung mga Duterte, karapatan din nila yun. Oh, siguro ngayon, yung mga nakadinig o nakaalam na nakalaban ng mga Duterte, yung kumakalaban sa mga Duterte, na dinig nilang tatakbo yung 3 sa Senado, siguro lahat sila ngayon puro naka-cross finger na. Naku, delikado, tatakbo sa Senado tong 3 to mag-aama pa to. Grabe, puro barako yung kasama ni FPRRD dito. Pag nanalo to, nako, di ba? Malalaman natin kung ano pa yung magiging standing nila do sa top 12 na yon. Nako, kung merong mag-number 1 dyan, aba, malaki ang pag-asang maging presidente nun kung tutuusin. Oh, di ba? Malaki pag-asa kasi nag-number 1 ka sa pagiging senador. Tatanungin lang sasabihin naman iba, ba't si Robin? Eh, di malaki pag-asa ni Robin. Hindi kasi syempre, di ba, may... Hindi, para sa akin, si Robin Padilla, si Senator Robin, is okay siya. Okay siya. Pero sa pagiging presidente, medyo... experience pa, di ba? Experience pa. Konting experience. Konting push pa. Pero mas maganda na lang kay Robin, senador eh, di ba? Diyan na lang aksayin ang oras niya sa pagiging senador. Di ba? Nariyan na ba si Sandro? Wala pa. Ferdinand Alexander Araneta. Yan po yun eh. Si Sandro po yun. Si Ferdinand Sandro Alexander Araneta Marcos. Ano, Katunying? Napag-isipan mo ba yan? Padalos-dalos ka kasi. Yung pagiging sakimba sa kapangyarihan, hindi applicable yan sa mga Marcos. Sa Duterte lang applicable. Di, naiinggit ka yata. Di patakbuhin mo rin. Di ba? Patakbuhin mo rin lahat yung mga Marcos. Presidente, oh. Bakit hindi mo patakbuhin? Lahat ng Marcos at Romualdez, ang dami po niyan. Si Alfred, si Martin, si Yeda, si Manotok,
si Sandro. O, 5. O, pwede naman. Inggit ka ba, Tunying? Ito todo na ng Duterte dahil winawalang hiya ninyo. Oh, yun No? yun. Yung sinasabi ko, tinodo na nila dahil nga sa ginagawa sa kanila na hindi naman dapat mangyayari kung hindi sila ginaganon. 'Di ba? Ngayon, para maging patas ang laban, tatakbo silang 3. Ngayon, kung gusto silang makaharap ni Hontiveros ng harap-harapan, diyan na mismo, pag nanalo sila, magkakaharap-harap na sila sa Senado ngayon. Ayan. Yun yung hinihintay ko eh. Yun. Ayun. Hindi, mga katunay, yun talaga yung hinihintay ko, no? Pag naging senador yung 3, si Baste, si Paulo, si FPRRD, tapos si Sirisa nandun. Ano kaya magiging dating, no? Ano kaya, di ba? Sabihin ng mga Duterte, di ba gusto mo kaming makaharap? O kaya nandito na kami ngayon. Di ba? Para talagang ma-reach nila yung mga, ano sa kanila, yung mga bumabanat sa kanila. Kailangan nilang gawin yun eh. Kasi kapag ganito, simple lang sila, mababa kami. Parang, yung inaabuso nyo kami. Ngayon, aabuti namin kung nasaan kayo. Kaya ganun ang gagawin nila eh. Aabuti nila. Mas maganda kung pantay ang laban, di ba? Fair siya. Grabe yung ginagawa ninyo sa Davao. No? Hindi nyo na ginalang yung pagiging Vice President ni Sara Duterte. Wala na kayong control. Eh di patakbuhin mo rin yung mga Marcos. Lahat ng mga kasalanan ba namin na walang pag-asa yung mga Marcos, yung mga kamag-anak incorporated na manalo bilang senador? Hindi na namin kasalanan yan. Maganda nga eh. Mag-field din ng patakbuhin nila yung Manotok, patakbuhin nila si Aimee, patakbuhin nila si Martin, patakbuhin nila si Yeda, patakbuhin nila si Alfred. Sila na lang magtakbuhan. Si Sandro no? pa, 6. Pwede silang tumakbo lahat. May pumipigil ba sa kanila? Meron. Malamang hindi sila manalo lahat. Ayan yun eh. Yung mga Duterte, kaya kayo nang gagalaiti kasi winnable. Baka mag-top 1, 2, 3 pa yan eh. No? Baka yung unang 3 pwesto, makuha pa ng 3 Duterte. Kahit Vice President. Pero ang bangis no? 3 Duterte, tatakbo sa Senado. Grabe. Lang. Yung ate, hindi pala ate, yung kapatid at anak, Vice President. Ang tanong ko, bakit ayaw magpatakbo ng ibang Marcos Romualdez ng mga senador? Presidente yung inyo. Isa lang po matitiyak natin. Pag nagsitakbuhan po yan, malamang walang lumabas sa kanila. Yun po yung pagkakaiba ng direktang suporta ng mga tao. Tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa po maraming mga Pilipino. Yun yung nagpapalakas sa loob ng mga Duterte. Yung taong bayan na sumusuporta sa kanila. Sa kabila na maraming kumukontra sa kanila ng mga ganyan, mga politiko, mga kumakalaban sa kanila, gusto silang pabagsakin, ang nagbibigay na lang ng lakas sa kanila yung taong bayan talaga. Kaya talagang tinutuloy nila yung laban. 'Di ba? Kasi kung ang taong bayan hindi na sumusuporta sa kanila, wala na eh. Diba? Hindi na para tumakbo pa sila. Pero hanggat nararamdaman nila ang suporta ng tao sa kanila, nandiyadyaan sila. Malakas. 'Di ba? Mas lalo kang lumalakas kasi hanggat nararamdaman mo yung suporta na hindi ka pinababayaan ng sumusuporta sa iyo. Kaya yun yung lakas ng loob nila, kaya sila tatakbo. Dahil alam nila sa sarili nila na susuportahan sila ng mga tao. Ngayon, kapag natalo sila sa pagiging senador, doon malalaman yon na yung sinasabi ng iba na wala na ang mga Duterte, wala nang sumusuporta dyan, laos na yan, wala yan, sira na yan, wala na yan, bagsak na yan. Doon malalaman yon kapag tumakbo yung 3 Duterte nun at walang nakapasok doon. Doon malalaman yan. Ngayon, kung nakapasok ang mga Duterte, nanalo yung 3 yan, di ibig sabihin nun, malakas pa rin sila sa taong bayan. Yun talaga yun talaga, doon na kayo kabahan. 'Di ba? Kasi yung 3 yan, di biro-biro, mantakin mo, makakapasok sabay-sabay sa pagiging senador. 'Di ba? Ngayon, kapag natalo yung 3 yan, yung 3 Duterte sa pagiging senador, yan, medyo kampante na kayo ng konti. Yung mga bumabati ko sa kanila, na talagang sinasabi nyo na wala na sumusuporta sa Duterte is totoo. Pero pag yan ay nakapasok
na tatlo sila, nako, magdasal-dasal na kayo. Dahil kahit mataas na posisyon, kaya nilang posisyonan. 'Di ba? Dahil sinusuportahan sila ng taong bayan. Ganun yun. Isa na lang nga yung tatakbong Marcos sa Senado ngayon. Baka matalo pa. Hindi ko sinasabing matatalo. Baka tumakbo yan under Duterte. Di nagkaroon ng pag-asa na manalo. Yun yung sinasabi ko no? Ito po talaga sukatan. Kaysa nagngangawa ka Tunying, kumbinsin mo yung mga Marcos. Total, bilib na bilib kayo sa kanila, di ba? Bakit hindi nyo makumbinsi? Kami po, sa sobrang bilib namin sa Duterte, sinasabi namin sa inyo, mananalo yung mga Duterte, baka top 1, 2, and 3 pa yan. Basta yung tatlo na yan, nasa top 5, tinitiyak po namin. Titiyakin namin na nasa top 5 yan. Yun. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Sa tingin nyo ba, tatlong Duterte ang mananaig sa posisyon sa Senado? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.